Sir, magandang araw po sa inyo. Ayan. Anong masabi niyo po sa ginagawa ng panggigipit sa ating Pangulong Duterte? Napakawalang hiya, napakawalang utang na loob. Yes. Pagkatapos ka namin ihalal noong 2022, pagkatapos ka namin tulungan, walang naniniwala sa'yo, pero kami, tulong-tulong kami tumulong. Dahil sabi ni Sara, tulungan ka daw. Pero anong sinabi mo? Hindi mo patutuloy ang ICC. Anong nangyari nung Martes? Budol ka talaga kahit kailan. Ano ba? Ano ba tanong? Anong aabangan natin ng ating mga solid supporter sa ating Pangulong Duterte? Solid supporter, Oh. manginig na ang mga itlog ninyo! Manginig na kayong lahat! Ito na to! The end is near! And I saw my face with a final curtain! BBM! Bumaba ka na! Resign! Resign! Bumaba ka na! Lumayas ka na! Magpunta ka na sa Mars! Leche ka! Tama. Tapos na! Makulong mo na kaming lahat! Kung si Duterte gusto may kulong, ikulong mo na kaming lahat! Sama-sama na kami sa kulungan! Hindi na kami natatakot sa'yo! Wala namin katatakutan! Ito ang mahal namin! Ito ang sinisinta namin! Ano pa? Sir, ito na ba yung umpisa ng ating pagtitipon-tipon? Matagal na nag-umpisa, pero yung media, sinindihan nyo talaga nung Martes. Kaya ngayon, ito na yung galit ng tao sa'yo. Wala na magmamahal sa'yo, BBM. Lisa, Tambaluslos Martin, hindi ka magiging presidente ng Pilipinas. Wala na sa inyo magtitiwala. Galit na kaming lahat sa inyo. Ang panawagan pa natin, sir, ay maibalik dito ang dating presidente sa atin. Dapat ibalik. Dapat nang ibalik. Hindi kami naghihintay na kung anumang araw. Dapat ora-orada ibalik nyo na. Kasi agad hindi nandito si Duterte, magiging mas magulo ang Pilipinas. Talaga? Kung hahandaan nyo lang kami ng mga kaso, handang-handa ang mga milyong Pilipinong makulong. Ihandaan nyo na yung mga kulungan. Ikulong nyo na kami. Kasi nasa diktatorya na tayo ni Marcos. Ganito pa rin. Akala namin yung tatay mo lang ang diktador. Nasa dugo mo talaga ang pagiging diktador at pathological liar. Sinungaling kayong lahat. Ah, Sa tingin niyo po ba ito talaga pinagplanuhan nila ng maigi? matagal na nilang plinano yan. Kada kumpas si Duterte na sinasabi ni Duterte yung adik yung isa doon sa Malacanang, nanggigigil yung asawa. Matagal niya ng plinano na ipakulong si Duterte. Kahit ano pang linis ninyo, kayo naman talaga ang may pakana, kaya ikukulong si Duterte sa ICC. Kasi walang salita si Bongbong Marcos. Kasama nung asawa niya, kasama nung speaker, lahat na nasa gobyerno ngayon, pare-parehas kayo. Ang banta nyo, ikukulong nyo kami. Ikulong nyo na kaming lahat. Handang-handa na kami. Kung ginawa nyo dito, kaya-kaya nyo gawin sa amin. Kaya wala na kami kinakatakutan. Sir, isa pa, yung ginagawa nila, pinaghahandaan nila ang ating VP Sara Duterte na impeachment sa kanya. Anong masabi mo dyan? Sabi nga ni VP, ano pa bang lalala pa sa ginawa sa kanila, lahat na gagawin sa kanila. Kaya tayong taong bayan, huwag na tayong matakot. Labanan na natin itong panikil ni Marcos kay Duterte. Hudyat na ito. Napapalapit na naman tayo sa diktadurya. Pag nagpipipipihan tayo, tama na, sobra na, palitan na. Bongbong, resign na! Ibalik mo si Duterte, ibalik mo! Tama na, panluloko. Guys, ganito karami ang lahat ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Duterte ngayon. Yan. Pakita lang natin sa inyo. Handa sila ng napakaraming sila para Ayan, oh. may ikulong dahil handa na po ang Grabe na, oh. Ito na. Iba't ibang grupo ay nandito, nagtipon-tipon na. Ayan, sa stage, napakaharap na. Itong oras natin ay alas 2:35. Guys, ang daming tao. Grabe, oh. Asahan po ninyo, ang inyong Philippine National Police ay laging magbibigay ng serbisyong tama. Isang pulis na tapat sa kanyang panunungkulan, isang pulis na may tama sa mga lumalabag sa batas, Sobrang dami na ng tao. pulis na may malasakit sa
tayo. Tayo ng ma-interview. Kung sila ba ay binayaran o kusa na nagpumunta rito. Sandali lang ha, hanap tayo guys. Ito sila Sir, oh, yun, oh, sila Sir, oh, yun, oh, sila Sir. Sila Sir, ayan, oh. President Rodrigo Duterte po para sa PNP, lalo na po sa PNP Laliw. Kayo po ba ay kusang pumunta rito para sa pagsuporta kay Duterte? Kaya po tatay din po sa ng tao na. Kasi baka maraming hukum-hukum ka na baka binayaran lang daw kayo. Ano, ito kusang loob nyo. So, expression of inspiration sa amin. Kusang loob. Lalo pa namin Duterte. Sir, ano masabi mo sa ginagawang panggigipit sa ating Pangulong Duterte? yung pinakamatapang Malupit talaga yun para sa amin. Kasi dami na yung tulong dito yung panahon ng pandemic. Kasi yung siya na kailangan ba't isa wala man ang tulong. Kaya pa lang kapala ng mga politika. So hindi ka tanggap-tanggap para sa inyo. Para sa amin yun. Okay, so maraming salamat. Ayun, kahit araw-araw kayo nandito. Paano po niya ma'am, naglabas yata yung ICC na ang susunod na hearing ay sa September pa, tapos na eleksyon nun. Mananalangin tayo na mabago. Ma'am, ano siya, kasi may mga nagsasabi na binabayaran daw lahat ng mapupunta dito. Ang masabi mo dyan? Alam mo, walang Yeah. pera naman kami. Sarili namin to eh. Pag-ambaga namin, sarili namin. Sariling gastos. Sariling gastos. Initiative namin to dahil nagmamahal kami sa bayan, nagmamahal kami kay PRD. Hindi namin malilimutan yung kanyang mga video, mga ganda na nakaiyak. Paninira lang yun, ma'am. Ma'am, paninira lang yun. Pero naiyak. Naluluha talaga si Baka PRD talaga ako eh. Alam mo, dalawa na hill natin. Si Pastor Kimuloy at saka si Duterte. Yung pagkaibigan na yan, saksi ako sa kanila. Sinusubaybayan ko kasi sila eh. Gusto ko sila. Kaya sila matagintang bang tao yan, matuwid na tao yan. Hindi sila kurang. At saka inisip nila yung bayan. Inisip nila yung mamamayan. Kaya nakita ko sa kanila. Ang laban sila sa masama. Kaya galit ang gobyerno na nakaupo ngayon. Dahil, ano sila eh, masasama sila. Nakaupo ngayon, hindi ko nakasala sa puso. Masasama sila, hindi nila nakita yung mahupunong ginawa ng gobyerno. Kaya ako talaga, sana sa susunod, Sara na lang ang ating maging presidente para maging mabuti naman ang ating bansa. Mamuno ay ang matutuwid na tao. Yun ang panalangin mo sa Panginoon. Ay, nakikita ko po sa inyo ngayon na halos napapaluha kayo sa inyo sinasabi. Ma'am, ano yung masabi mo sa war on drug na ginawa ng ating Pangulong Perarati? Napaganda na wala yung masama, na wala ang korupsyon, at saka natakot gumawa ng masama, na wala na yung mga snatcher, dati na natatakot ka sa jeep, ini-snatch ka na lang yung mga cellphone, yung mga alahas mo, hanaklasin ka lang. Talagang nung mawala yung yung nalabanan ni PRD yung drugs, talagang yun eh, talagang nalinis. Hindi naman totally nawala, pero at least malaki ang nawa, halos 80% para sa amin. Talagang kumanda ang Pilipinas. At saka yung hindi natin presidente si PRD nung time na pandemic, lahat kami nakatanggap kami ng pera. Nagagalit si PRD. Ang sinakalampag ang mga barangay kung hindi na ibigay sa tao. Kala, halos lahat ng tao nakatanggap na ang ayuda ng panahon ng PRD. Walang pinipili. Lahat nakalista ang mga pangalan ng tao tumanggap. Kami ko nakatanggap talaga ako. Kaya kung si PRD ang hindi naging presidente, kawawa ang mga Pilipino. Siguro baka siguro milyon ang namatay ng mga Pilipino. Grabe ang sirapan. Sana talaga, puro Duterte na lang ang maupo sa Pilipinas para tumayo talaga ang pagpapit na tao. Yung ang gusto ko talaga, pinapirapan na lang ako sa Panginoon. Thank you po. Guys, eto na, nasa labas na, nagtipon-tipon na. Ayan na. Nandito po sa Liwasang Bonifacio ang lahat ng mga sumusuporta sa ating Bring Him Home, ang ating former President PRRD. Ibahagi kung ano yung dapat natin matutunan sa ating pagbabago. The girl is believing sa president dito. Kaya yung tumulong sa ating magsuporta ng Pilipino at yung umintindi ng mga hangarin po sa ating bayan. Guys, grabe ang dami. Kayo sa pagka-presidente po ng Pilipino.
Ito na, libo-libong supporter ng ating Pangulong Duterte. Nagtipon-tipon na. Maraming salamat po. Guys, pakita natin sa inyo. Ito yung pinakaharap. Tignan nyo kung ganong karami ang sumusuporta sa ating Pangulong Duterte ngayon. Ito na lahat po yun, guys. Ayan oh, sobrang dami oh. Ayan, stand up with Duterte. Iba't ibang organisasyon ito, iba't ibang lugar sa ating bansang Pilipinas na nagtipon-tipon ngayong araw na to dito sa may liwasan ng Bonifacio. At yan, nakikita nyo. At mamaya ay itong lugar na to ay siguradong mapupuno. Mamaya, abang-abang lang tayo. Heading stage. Ayan o, si Ma'am o. Yan. Eto na. Bring Free RRD home. Yan ang ating abangan. Sir o. At eto na. Heading stage. Taman sa 40.680 billion pesos at ibigay na pondo sa PNP Dito. upang mas mapaigting pa ang kanilang youth, shoot, communicate and investigate capabilities. Tulad ng pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang pangako, tinaasan din ang sahod ng Ayun o. Duterte o. 8% ang itinaas ng sahod sa iba't ibang rango sa PNP. Sir, ano masabi mo sa ginagawa ng ating panggigipit sa ating Pangulong Duterte? 2022. Ibalik na siya dito dapat. Bobo ng mga title ngayon. Matatandaan ko na sa Pangulo ang mababang halaga ng combat duty pay at ng combat incentive pay dahil hindi makakailangan 500 piso para sa kanilang sakripisyo kaya naman itinaas ito ng halos 500%. Na. Hindi makakasama. Duterte! Sa pagtataas ng sahod bilang pinalakas din ng administrasyon ang gamit ng PNP. Lahat ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Duterte ay nagtipon-tipon na po ngayong araw na to dito. Taong 2016, mayroon lamang 3 air access ang Pilipinas na